Dear Admin, tawagin mo na lamang akong Marco. Sa edad kong 40 anyos, marami nang nakakakilala sa akin sa ibang pangalan. May sarili akong mundo sa internet. May mga taong sumusubaybay sa mga ginagawa ko. At may mga bahagi ng buhay ko na hindi ko kailanman inakala na ibabahagi ko sa kahit sino. Sa ngayon, kumikita ako bilang adult content creator at paminsan-minsan ay tumatanggap din ako ng mga pribadong booking. Pero bago ako napunta sa buhay na meron ako ngayon, bago ako natutong itago ang takot sa likod ng isang ngiti, at bago ko makilala ang dalawang lalaking hanggang na ngayon ay pilit kong kinakalimutan, naging OFW muna ako sa Saudi Arabia. Hindi ko po pinangarap ang maging sikat sa internet. Hindi ko rin pinangarap na ibenta ang imahe ng sarili ko para lamang kumita. Ang totoo, admin, ordinaryong tao lang akong nangarap na magkaroon ng mas magandang buhay. Tulad ng maraming Pilipino, naniwala rin ako noon na baka ang sagot sa kahirapan ay nasa ibang bansa. Akala ko, kapag nakapagtrabaho ako sa Saudi Arabia, makakapag-ipon ako, makakapagpadala ako sa pamilya. At pagdating ng araw, makakauwi akong may sapat na pera para makapagsimula ng mas maayos na buhay. Pero mali pala ako nang isipin kong sapat ang tapang para mabuhay sa ibang bansa. Lumaki akong malapit sa pamilya ko. Hindi man kami mayaman, masasabi kong hindi naman kami dating salat sa lahat. Ang tatay kong si Ricardo ay masipag na tao. Hindi siya perpekto, pero ginawa niya ang lahat para mapalaki kaming magkakapatid. Si Mama Evelyn naman ang sentro ng bahay namin. Siya ang laging gumagawa ng paraan kapag may problema. Kahit kapos kami, somehow napagkakasya niya ang pagkain sa mesa. Napapaaral niya kami. At higit sa lahat, pinipilit niyang maramdaman naming magkakapatid na may tahanan kaming babalikan. May mga kapatid akong mas nakatatanda sa akin. Ang panganay naming si Kuya Ronald, ang isa sa mga unang natutong tumulong sa pamilya. Habang tumatanda kami, isa-isa ring nagkaroon ng kanya-kanyang buhay. Ang mga kapatid ko, nagkaroon sila ng sariling trabaho, sariling responsibilidad, at kalaunan ay sarili na ring pamilya. Naiintindihan ko naman yon. Hindi ko sila masisisi dahil lahat naman kami ay may sarili ring laban sa buhay. Pero habang tumatagal, unti-unti ring nagbabago ang sitwasyon sa bahay. Hindi pa man ganoon kalala ang kalagayan ni na Mama at Papa noong una akong nagdesisyong mag-abroad. Ramdam ko nang hindi na sila bumabata. Mas madalas nang magkasakit si Papa. Si Mama naman ay hindi na rin kasing lakas ng dati. At bilang bunso noon, may bahagi sa akin na gustong gumawa ng mas malaki para sa kanila. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataong magtrabaho sa Saudi Arabia, hindi na ako nagdalawang isip ng matagal. Takot ako, admin. Hindi ko ikakaila yon. Unang beses kong aalis ng Pilipinas para tumira sa bansang hindi ko kabisado. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong naghihintay sa akin. Ang alam ko lang, kailangan kong kumita. Kailangan kong subukan. Dahil kung mananatili ako sa Pilipinas na umaasa lamang sa maliliit na raket at hindi stable na trabaho, pakiramdam ko ay wala akong mararating. Naalala ko pa ang araw ng pag-alis ko, ang daming bilin ni Mama Evelyn. Mag-ingat daw ako. Huwag daw basta magtitiwala. Kumain sa tamang oras, magdasal. At higit sa lahat, huwag daw akong mahihiyang umuwi kapag hindi ko na kaya. Ngumiti lang ako noon. Sinabi ko sa kanya na ilang taon lang naman akong magtitiis. Mag-iipon ako. Magpapadala ako. Pagkatapos, uuwi rin ako. Hindi ko sinabi sa kanya na sa loob-loob ko, natatakot akong mabigo. Pagdating ko sa Saudi Arabia, para akong napunta sa ibang mundo. Iba ang klima, iba ang wika, iba ang kultura. Kahit may mga kapwa Pilipino akong nakilala, hindi pa rin nawawala ang pakiramdam na mag-isa ako sa isang bansang hindi ko sariling tahanan. Sa umpisa,
Maayos naman ang lahat. May trabaho ako. May matutuluyan. May mga araw na pagod ako. Pero kapag natatanggap ko ang sahod ko at naiisip kong makakapagpadala ako sa pamilya, gumagaan ang pakiramdam ko. Kapag tumatawag ako sa Pilipinas at naririnig ko ang boses ni Mama, pakiramdam ko ay sulit ang lahat ng pagod. May mga pagkakataon ding naiisip ko na baka tama nga ang desisyon kong mag-abroad. Hindi man marangya ang buhay ko roon, nakakaraos ako. May pagkain ako, may trabaho ako, at higit sa lahat, may dahilan akong gumising araw-araw. Pero habang tumatagal, admin, unti-unti kong napapansin na may mga bagay sa paligid ko na hindi ko maintindihan at hindi ko komportable. May mga tingin na masyadong matagal. May mga biro na hindi ko alam kung paano sasagutin. May mga taong kapag lumalapit sa akin ay pakiramdam ko ay may iba silang intensyon. Noong una, pinilit kong huwag bigyan ng kahulugan ng lahat. Sinabi ko sa sarili ko na baka paranoid lang ako. Baka dahil bago ako sa lugar. Baka hindi ko lang naiintindihan ang paraan ng pakikitungo ng ibang tao. Pero habang lumilipas ang mga linggo, hindi na maikakaila ang nararamdaman ko. May ilang taong mas mataas ang posisyon o may impluensya sa lugar na pinagtatrabahuhan ko na unti-unting lumalampas sa mga limitasyon. May mga ginagawa silang masyadong personal. May mga pagkakataong sinusubukan nila akong yayain sa kung saan. May mga pagkakataon ding ayaw kong mapag-isa sa ilang lugar dahil hindi ko alam kung sino ang biglang lalapit sa akin. Hindi ko agad sinabi sa pamilya ko, ayokong mag-alala sila. Sa tuwing tatawag ako sa Pilipinas, normal lang ang ipinapakita ko. Tatanungin nila ako kung kumusta ako at sasabihin kong ayos lang. Tatanungin nila kung mahirap ba ang trabaho at sasabihin kong normal lang ang pagod. Kapag tinatanong ako ni Mama kung may problema ba ako, lagi kong sinasabing wala. Pero ang totoo, unti-unti nang nagbabago ang pakiramdam ko. May takot nang sumasama sa akin tuwing papasok ako sa trabaho. May mga gabing hindi ako agad nakakatulog. At sa tuwing maiisip kong umuwi, lagi kong naaalala kung bakit ako nagpunta roon. Hindi ako pwedeng basta sumuko. Kailangan kong kumita. Kailangan kong tumagal. Kailangan kong may maiuwi. Hanggang sa dumating ang panahong napatunayan kong may dahilan pala ang takot ko. May isang gabi na hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa alaala ko. Hindi ko na ikukwento ang lahat ng detalye, admin, pero isa po ako sa mga lalaking naghahasa sa Saudi. Kahit ilang taon na ang lumipas, may mga bahagi pa ring mahirap balikan. May mga bagay na kapag naaalala ko, ay parang bumabalik ako sa lugar na yon. Parang naririnig ko ulit ang mga boses. Parang nararamdaman ko ulit ang takot na matagal kong sinubukang ibaon sa limot. Ang masasabi ko lang, nang gabing iyon, unang beses kong naranasan ang pakiramdam na wala kang kontrol sa sarili mong katawan at sa sarili mong sitwasyon. Malayo ako sa pamilya ko. Wala akong magulang na matatakbuhan. Wala akong kapatid na pwede kong tawagan para sunduin ako. At sa mga sandaling yon, admin, pakiramdam ko ay kahit sumigaw ako, walang makakarinig. Hindi ko alam kung gaano katagal ang pakiramdam na yon. Ang alam ko lamang, nang matapos ang gabing yon, hindi na ako katulad ng dating Marco. May mga sugat na hindi nakikita. May mga tanong na hindi ko masagot. At may galit akong hindi ko alam kung kanino ko ibubuhos. Galit ako sa mga taong gumawa sa akin nang hindi ko kayang pigilan. Galit ako sa sarili ko dahil pakiramdam ko ay wala akong nagawa. Pero higit sa lahat, galit ako sa sitwasyon ko. Dahil kung hindi ako napilitang maghanap ng mas malaking kita, kung hindi ako nangarap ng mas magandang buhay para sa pamilya ko, baka hindi ako napunta sa lugar na yon. Ilang araw kong sinubukang magpanggap na parang walang nangyari. Papasok ako. Nagtatrabaho ako. Ngumingiti ako kapag kailangan.
Pero sa loob ko, may kung anong tuluyang nasira. Mas lalo akong natakot sa mga taong dati ay normal ko lamang nakakasalamuha. Kapag may biglang lalapit, nagugulat ako. Kapag may humahawak sa balikat ko, napapaatras ako. At sa gabi, may mga pagkakataong nagigising ako na parang may hinahabol akong alaala. Doon ko unang naisip na gusto ko nang umuwi. Hindi dahil wala na akong pangarap. Hindi dahil ayaw ko nang kumita. Kundi dahil hindi ko na alam kung hanggang kailan ko kakayaning manatili sa isang lugar kung saan pakiramdam ko ay hindi na ako ligtas. Sinubukan kong timbangin ang lahat. Kapag umuwi ako, ano ang mangyayari? Paano ang pamilya ko? Paano ang perang kailangan kong ipadala? Paano ang lahat ng pangarap kong binuo bago ako umalis? Pero sa bawat araw na lumilipas, mas naging malinaw sa akin ang isang bagay. Walang halaga ang pera kung unti-unti ka namang nawawala sa sarili mo. Kaya sa huli, nagpasya akong umuwi sa Pilipinas. Hindi ako umuwi na maraming ipon. Hindi ako umuwi na may bahay. Hindi ako umuwi na matagumpay na OFW na may pasalubong para sa buong pamilya. Umuwi akong may dalang maliit na maleta, ilang gamit, at isang trauma na hindi ko alam kung paano ko dadalhin sa mga susunod na taon ng buhay ko. Noong makita ko ulit sina mama at papa, gusto ko silang yakapin at sabihin ang lahat. Gusto kong sabihin kung bakit ako talagang umuwi. Gusto kong sabihin na hindi naging madali ang buhay ko sa Saudi. Gusto kong sabihin na may nangyari sa akin na hindi ko kayang kalimutan. Pero hindi ko nagawa. Ngumiti lang ako. Sinabi kong gusto ko lang munang magpahinga sa Pilipinas. At tinanggap nila ako nang walang masyadong tanong. Sa mga sumunod na araw, pilit kong sinubukang maniwala na pwede na akong magsimula ulit. Nasa sariling bansa na ako. Malapit na ulit ako sa pamilya ko. Wala na ako sa lugar kung saan nangyari ang lahat. Unti-unti kong sinabi sa sarili ko na tapos na. Ligtas na ako. Hindi ko alam, admin, na ang pag-uwi ko pala sa Pilipinas ay hindi pagtatapos ng pinakamadilim na yugto ng buhay ko. Simula pa lamang pala yon. Akala ko, ang Saudi Arabia na ang lugar kung saan ko naranasan ang pinakamatinding takot na mararamdaman ko bilang isang tao. Akala ko, kapag nakalayo na ako roon, hindi na muling mangyayari ang ganoong klaseng bangungot. Pero mali ako. Dahil sa bansang pinili kong balikan para magsimula ulit, doon ko pala makikilala ang dalawang lalaking sisira sa natitira kong katahimikan. At ang mas masakit, admin, hindi sila ordinaryong mga taong kailangan kong katakutan. Sila ang mga taong dapat sana ay nagpoprotekta sa mga katulad kong naghahanap lamang ng paraan para mabuhay. Pero bago ko ikwento kung paano ko nakilala sina Rafael at Sebastian, kailangan ko munang bumalik sa mga pangyayaring naghintay sa akin matapos akong umuwi sa Pilipinas. Dahil sa pagkakataong yon, ang takot na dala ko mula Saudi ay sasabayan pa ng isang responsibilidad na hindi ko kailanman inakalang mapupunta sa aking mga balikat. Pag-uwi ko sa Pilipinas, admin, pilit kong kinumbinsi ang sarili ko na baka iyon na ang pagkakataon para makapagsimula akong muli. Ilang taon akong nangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa at nang sa wakas ay nakarating ako sa Saudi Arabia, hindi ko naman inakala na ganoon ang magiging dahilan ng pag-uwi ko. Hindi ko ikinuwento sa pamilya ko ang buong katotohanan. Hindi ko sinabi kung bakit bigla kong piniling iwan ang trabaho at bumalik. Ang alam lamang nila, gusto ko munang magpahinga at maghanap ng bagong direksyon sa buhay. Sa totoo lang, iyon din ang gusto kong paniwalaan. Gusto kong isipin na kapag nakalayo na ako sa lugar kung saan nangyari ang lahat, unti-unti ring mawawala ang takot na dala ko. Pero habang sinusubukan kong ayusin ang sarili ko, may isa pang realidad na naghihintay sa akin sa bahay. Habang wala ako sa Pilipinas, unti-unti nang lumalala ang kalagayan ni na Mama Evelyn at Papa Ricardo.
Hindi agad nangyari ang lahat ng sabay-sabay. Sa una, napapansin ko lamang na mas madalas mapagod si Papa at mas madalas namang magreklamo si Mama ng pananakit ng katawan. Akala namin noon ay normal na bahagi lamang yun ng pagtanda. Pero dumating ang panahon na hindi na simpleng pagod ang nararamdaman nila. Nagkaroon ng stroke si Mama. Nangyari iyon sa panahong pilit ko ring inaayos ang sarili kong buhay matapos ang lahat ng naranasan ko sa Saudi. Sa isang iglap, nagbago ang takbo ng buhay namin. Ang dating si Mama Evelyn na laging abala sa bahay at laging may paraan para maayos ang mga problema namin ay biglang naging mahina. Habang tumatagal, mas naging limitado ang pagkilos niya hanggang sa dumating sa puntong kailangan na niya ng halos palagi ang pag-aalaga. Dumating din ang panahon na naging bedridden na siya at hindi na niya kayang gawin ang mga bagay na dati ay normal lamang para sa kanya. Hindi pa man kami nakaka-adjust sa kalagayan ni Mama, dumating naman ang isa pang pagsubok. Si Papa Ricardo ay nagkaroon din ng stroke. Hindi man siya naging bedridden gaya ni Mama. Malaki ang naging epekto nito sa kaniyang katawan. Nahihirapan siyang tumayo at maglakad. At may mga araw na kailangan siyang alalayan kahit sa simpleng pagpunta sa banyo. Doon ko unti-unting naramdaman kung gaano kabigat ang sitwasyon namin. 2 ang magulang kong nangangailangan ng tulong araw-araw. Hindi lang gamot ang kailangan. May pagkain, check-up, maintenance, mga bayarin sa bahay, at kung ano-ano pang gastusin na hindi naman pwedeng ipagpaliban. At higit sa lahat, kailangan may taong kasama sila halos sa lahat ng oras. May mga kapatid naman ako. Hindi ko sasabihing wala silang pakialam sa aming mga magulang dahil alam kong may mga pagkakataong tumutulong din sila sa abot ng kanilang makakaya. Pero lahat sila ay may kanya-kanya ng pamilya at responsibilidad. May sarili silang mga anak, trabaho at gastusin. Si Kuya Ronald, bilang panganay, ay isa rin sa mga unang tumutulong kapag may kailangan sina Mama at Papa. Pero hindi rin niya kayang akuin ang lahat. Hindi sapat ang 1 o 2 taong tumutulong paminsan-minsan kapag ang 2 magulang mo ay nangangailangan ng araw-araw na pag-aalaga. Sa huli, hindi ko na namalayan kung paano unti-unting napunta sa akin ang malaking bahagi ng responsibilidad. Siguro dahil ako ang mas madalas na nasa bahay. Siguro dahil wala pa akong sariling pamilya. O siguro dahil sa loob ko, hindi ko rin kayang talikuran sina Mama at Papa sa panahong alam kong kailangan nila ako. Kahit minsan ay napapagod ako, hindi ko naisip na iwan na lamang sila sa kung saan o ipaubaya ang lahat sa iba. Magulang ko sila. Sila ang nagpalaki sa akin. Kaya kahit hindi ko naman inaasahan na ako ang magiging pangunahing mag-aalaga sa kanila, tinanggap ko na lamang na bahagi na yon ng buhay ko. Doon nagsimula ang isa sa pinakamahirap na panahon ng buhay ko. Gigising ako na iniisip kung ano ang kailangan ni Mama. Pagkatapos ay aalalahanin ko naman si Papa. May mga araw na sabay silang nangangailangan ng tulong. May mga oras na kailangan kong maghanda ng pagkain, magbigay ng gamot, maglinis at asikasuhin ang kung ano-anong bagay sa bahay. Hindi ko naman magagawa ang lahat ng mag-isa, lalo na kapag kailangan kong lumabas para magtrabaho. Dito malaking tulong sa akin ang pinsan kong si June. Kapag may kailangan akong puntahan o may trabaho ako, siya ang nakikiusap kong magbantay kina Mama at Papa. Hindi ko naman pwedeng iasa sa kanya ng libre ang ganoong kabigat na responsibilidad, kaya binabayaran ko siya sa bawat araw na tumutulong siya. Hindi man kalakihan ang naibibigay ko, malaking bagay sa akin ang malaman na may maiiwan akong taong pwedeng magbantay sa mga magulang ko habang wala ako. Pero doon nagsimula ang isa pang problema. Kailangan kong kumita ng mas malaki. Hindi sapat ang pagmamahal kung wala kang maipambili ng gamot.
Hindi sapat ang intensyong alagaan ng mga magulang mo kung wala kang pambayad sa kanilang pangangailangan. May mga panahong nakatingin ka sa listahan ng mga gamot at napapaisip ka kung saan ka kukuha ng pera. May mga bayaring hindi pwedeng ipagpaliban. May mga araw na kailangan mong pumili kung ano ang uunahin. Sinubukan kong bumalik sa normal na trabaho. Nakahanap ako ng trabaho bilang checker sa isang department store. Hindi naman kalakihan ang sahod, pero tinanggap ko dahil kailangan kong magsimula kahit saan. Mahirap ang trabaho, lalo na dahil pagkatapos ng duty ay uuwi pa ako para asikasuhin ang mga magulang ko. May mga araw na pakiramdam ko ay wala na akong oras para sa sarili ko. Pero tiniis ko dahil iniisip ko na baka habang tumatagal ay may mas magandang oportunidad ding darating. Sinubukan ko ring bumalik sa ilang racket na dati ko nang pinasok. May mga pagkakataong sumasali ako bilang extra sa mga palabas at pelikula. Sa totoo lang, may mga nagsasabing may itsura naman ako at baka pwede akong magkaroon ng pagkakataon sa entertainment industry. Kaya sinubukan ko rin. Pero hindi regular ang trabaho. May mga araw na may tawag at may pagkakataong kumita. Pero mayroon ding matagal na panahon na walang nangyayari. Kapag may trabaho naman, maliit lang din ang napupunta sa akin dahil may mga taong kailangang bayaran at hindi rin naman ganun kalaki ang talent fee para sa isang extra. Habang tumatagal, lalo kong naramdaman na hindi sapat ang lahat ng ginagawa ko. Hindi ko naman pwedeng sabihin kina mama at papa na maghintay muna sila dahil kulang ang kinita ko. Hindi ko rin kayang tumanggi kapag may kailangang gamot o check-up. Kahit gusto kong maging positibo, dumating ako sa puntong pakiramdam ko ay unti-unti nang nauubos ang mga pagpipilian ko. Mas mahirap dahil may sarili rin akong pinagdadaanan. Hindi naman agad nawala ang epekto ng mga nangyari sa Saudi. May mga gabing bumabalik sa isip ko ang ilang alaala kahit ayaw ko. Pero wala akong panahon para tuluyang harapin ang trauma ko dahil sa araw-araw na problema sa bahay. Sa halip na pagalingin ang sarili ko, parang napilitan akong itabi muna ang lahat ng sakit at takot para lang makapag-function araw-araw. May mga pagkakataong napapatingin ako kina mama at papa habang natutulog sila at napapatanong sa sarili ko kung hanggang kailan ko kakayanin. Hindi dahil ayaw ko silang alagaan. Ang tanong ko ay kung hanggang kailan ko kayang pagsabayin ang lahat. Ang pag-aalaga sa kanila, ang paghahanap ng trabaho, ang mga gastusin at ang sarili kong buhay na parang hindi na umuusad. Dumating din sa puntong kinausap ako ng ilan sa mga kapatid ko. Sinasabi nilang kung talagang hindi ko na kaya, maaari naman daw naming pag-usapan kung paano hahatiin ang responsibilidad. Pero alam kong may kanya-kanya rin silang problema. Ayokong maging dahilan para magkaroon ng away sa pamilya dahil lamang sa pera. Kaya hanggat may kaya pa akong gawin, pinili kong akuin ang mas malaking bahagi. Admin, siguro ang pinakamahirap sa pagiging caregiver ay hindi lang yung pisikal na pagod. Ang mas mahirap ay ang pakiramdam na kahit anong gawin mo, hindi mo kontrolado ang mangyayari sa mga mahal mo sa buhay. Maaari mong ibigay ang gamot sa tamang oras, samahan sila sa check-up at bantayan sila buong araw, pero hindi mo maibabalik ang lakas na mayroon sila noon. Habang nakikita kong unti-unting nagbabago sina mama at papa, lalo akong naging desperadong kumita. Ayokong dumating ang araw na may kailangan sila at wala akong maibigay dahil wala akong pera. Dahil doon, mas naging bukas ako sa mga trabahong dati ay hindi ko man lang maiisip na papasukin. Isang araw, may nakilala akong taong alam ang sitwasyon ko. Hindi ko na maalala kung biro lang ba ang unang pagkakasabi niya o seryoso talaga siya mula sa simula. Ang sabi niya sa akin, kung gusto ko raw talagang kumita ng mas mabilis,
Bakit hindi ko raw gamitin ang isa sa mga bagay na meron ako at alam niyang hinahanap ng ibang tao? Noong una, hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Nang ipaliwanag niya, natahimik ako. May mga taong handang magbayad ng malaki kapalit ng oras, atensyon at serbisyo ng isang lalaking tulad ko. Sa madaling salita, pwede raw akong maging callboy. Admin, hindi ko agad tinanggap ang ideyang yon. Sa totoo lang, halos matawa pa ako noong una. Hindi ko makita ang sarili kong ginagawa yon. Oo, may mga naririnig akong kwento tungkol sa mga lalaking kumikita sa ganoong paraan. May ilan akong nakilala noon na nagbibiro tungkol sa mga customer at booking. Pero iba ang makarinig lamang sa iba at iba ang ikaw mismo ang papasok sa mundong iyon. At may isa pang dahilan kung bakit lalo akong nag-alinlangan. Pagkatapos ng nangyari sa akin sa Saudi, isa sa pinakamahirap na bagay para sa akin ay ang pakiramdam na may ibang taong kumukontrol sa sarili kong katawan. Ilang taon kong sinubukang kalimutan ang pakiramdam na wala akong magawa. Kaya paano ako papasok sa isang trabaho kung saan ang katawan ko mismo ang magiging pangunahing dahilan kung bakit ako kikita? Pero habang lumilipas ang mga araw, bumabalik din ako sa parehong realidad. Ang mga gamot ni Mama ay hindi nawawala. Ang pangangailangan ni Papa ay hindi humihinto. May pagkain at bayarin sa bahay. Kailangan ko ring bayaran si June kapag siya ang nagbabantay sa kanila. At ang kinikita ko bilang checker at extra ay hindi sapat para sa lahat. Unti-unti kong tinanong ang sarili ko ng isang bagay na matagal kong iniiwasan. Paano kung sa pagkakataong ito, ako naman ang may kontrol? Paano kung ako ang magpapasya kung sino ang kakausapin ko? Sino ang tatanggapin ko? At kung kailan ako titigil? Hindi ba iba yon sa nangyari sa akin sa Saudi? Kung saan wala akong choice. Iyon ang paraan ng pag-iisip na unti-unting nagbago sa desisyon ko. Hindi ko pinasok ang pagiging callboy dahil gusto kong mamuhay ng maluho. Hindi rin dahil gusto kong gumawa ng mga bagay na ikinahiya ko noon. Sa isip ko, isa lamang itong trabaho na maaaring magbigay ng mas mabilis na pera para sa mga magulang ko. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na kung may malinaw na hangganan at ako ang may kontrol sa desisyon, baka kayanin ko. Pero kahit ganon, natakot pa rin ako. Hindi ko sinabi sa pamilya ko ang plano ko. Paano ko naman ipapaliwanag? Paano ko sasabihin kay Mama na ang bunso niyang anak ay papasok sa isang mundong hindi niya kailanman inakalang magiging bahagi ng buhay ko? Paano ko sasabihin kay Papa? Paano ko haharapin ang mga kapatid ko kapag nalaman nilang ito ang pinili kong paraan para kumita? Kaya itinago ko ang lahat. Sa labas, isa pa rin akong anak na naghahanap ng trabaho at gumagawa ng paraan para suportahan ng pamilya. Pero sa loob ko, may desisyong unti-unti nang nabubuo. Naalala ko pa ang gabing tuluyan kong sinabi sa sarili kong susubukan ko ito. Hindi ako masaya, hindi ako excited. Ang totoo, nanginginig pa nga ang kamay ko habang iniisip ko kung tama ba ang gagawin ko. Ilang beses kong gustong umatras. Ilang beses kong sinabi sa sarili ko na baka may iba pang paraan. Pero sa tuwing naiisip ko ang mukha ni na Mama Evelyn at Papa Ricardo, bumabalik ako sa parehong dahilan. Kailangan ko ng pera. Kailangan ko silang alagaan. At sa puntong yon, pakiramdam ko ay wala na akong ibang mapagpipilian. Kaya sa kabila ng lahat ng takot ko, sa kabila ng trauma na matagal ko nang pilit tinatakasan, ginawa ko ang desisyong hindi ko kailanman inakalang gagawin ko. Pumasok ako sa mundo ng mga booking, customer at lihim na pagkakakitaan sa gabi. Hindi ko pa alam noon na sa unang pagkakataong tatahak ako sa mundong yon, may isang gabing magbabago na naman sa buong direksyon ng buhay ko. Dahil sa mundong pinasok ko para kumita at para maalagaan ang mga magulang ko,
Doon ko rin unang maririnig ang mga babalang hindi ko agad pinansin. At bago ko pa tuluyang maintindihan kung bakit may ilang taong nagsasabing mag-ingat sa mga pulis, darating ang gabi na ako mismo ang makakaalam kung bakit. Hindi ko ikukwento ng detalyado kung paano ako unang nakapasok sa mundong yon. Pero may mga taong nakilala akong nagturo sa akin kung paano gumagana ang mga booking. May mga lugar kung saan may mga taong naghahanap ng makakasama at may mga paraan para makilala ng mga customer ang mga lalaking handang tumanggap ng ganoong klase ng trabaho. Sa umpisa, halos hindi ko alam kung ano ang ginagawa ko. Para akong batang inilagay sa isang lugar na hindi niya kabisado at umaasang walang mangyayaring masama. Naalala ko pa ang unang gabi na sinubukan kong maghanap ng customer. Hindi ko alam kung paano ako kikilos. Paulit-ulit kong tinitingnan ang paligid dahil pakiramdam ko ay lahat ng tao ay alam kung bakit ako naroon. Kapag may tumitingin sa akin, iniisip ko agad kung kilala ba nila ako o baka may nakakakilala sa pamilya ko. Ilang beses kong naisip na umuwi na lamang at huwag nang ituloy ang lahat. Pero kapag naiisip ko ang perang kailangan ko para kina mama at papa, nananatili ako. Hanggang sa unang gabi ko pa lang, nakakuha agad ako ng 2 booking, isang bisexual na married guy, ang unang nag-pick up sa akin at isang mamasang na mayamang matandang babae naman pagkatapos. Sa unang pagkakataon na kumita ako sa ganoong paraan, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. May bahagi sa akin na nahihiya, pero may bahagi rin na nakahinga ng maluwag. Dahil may hawak akong perang, alam kong magagamit ko para sa bahay. Naalala ko pa na una kong naisip kung ilang gamot ang mabibili ko sa perang yon at kung ilang araw na pagkain ang maidadagdag ko sa budget namin. Doon ko siguro tuluyang kinumbinsi ang sarili ko na trabaho lang yon. Hindi ko kailangang mahalin ang ginagawa ko. Ang mahalaga, may malinaw akong dahilan kung bakit ko ito ginagawa. Habang tumatagal, unti-unti kong nakilala ang mundong pinasok ko. Nakilala ko ang ibang mga lalaking may sarili ring kwento kung bakit sila naroon. May ilan na may pamilya, may ilan na nag-aaral, may ilan na may regular na trabaho pero hindi sapat ang kinikita. May ilan ding katulad ko na may mga taong umaasa sa kanila. Doon ko naintindihan na hindi pare-pareho ang dahilan ng bawat taong napupunta sa ganoong buhay. Madaling husgahan mula sa labas. Pero kapag nalaman mo ang kwento ng bawat isa, maiintindihan mong may mga pagkakataong ang isang desisyon ay hindi lang basta dahil gusto mo. Minsan, iyon ang nakikita mong pinakamabilis na paraan para makaligtas sa isang sitwasyong hindi mo na alam kung paano haharapin. May mga pagkakataon ding nagkakausap kami habang naghihintay. Doon ko naririnig ang iba't ibang kwento at iba't ibang babala. May mga customer daw na maayos kausap, pero meron ding biglang nagbabago kapag nakainom. May ilan na nangangako ng isang halaga, pero pagkatapos ay ayaw magbayad. May ilan namang mapilit at hindi marunong rumespeto sa napag-usapan. Kaya natutunan kong maging maingat. Bago ako sumama sa kahit sino, sinusubukan kong tingnan kung maayos ba silang kausap. May mga lugar ding iniiwasan ko kapag alam kong maraming lasing o magulo ang paligid. Pero hindi lamang mga customer ang pinag-iingat nila sa akin. May mga kwento rin akong naririnig tungkol sa mga kriminal na nanghihingi ng pera sa mga taong nagtatrabaho sa gabi. May mga snatcher, mga hold-upper, at iba pang taong naghahanap ng madaling mabibiktima. Dahil madalas ay gabi at hindi rin naman pwedeng basta-basta ipagsigawan ng iba ang dahilan kung bakit sila naroon. May mga taong sinasamantala ang sitwasyon. May mga babala rin tungkol sa mga lasing at gumagamit ng ilegal na droga. Hindi mo raw alam kung kailan biglang magbabago ang ugali ng isang tao. Kaya hanggat maaari, umiwas ka.
Kapag may naramdaman kang hindi tama, mas mabuting mawala ng isang customer kaysa mapasama. Pero may isang babala na noong una ay hindi ko talaga maintindihan. May ilang nagsasabing, kailangan ding mag-ingat sa ilang pulis. Noong una, parang hindi ko ito pinaniwalaan. Paano ako mag-iingat sa pulis? Sa isip ko, kung may mangyari sa akin, sila nga ang dapat kong lapitan. Kung may mang-hold up sa akin, kung may manakit o manakot, sila ang dapat tumulong. Kaya tuwing may magsasabi sa akin na huwag basta magtitiwala, hindi ko lubos maisip kung bakit. May isang taong minsang nagsabi sa akin, hindi lahat ng may uniforme, pare-pareho. Simple lang ang sinabi niya noon, pero hindi ko yun masyadong pinag-isipan. Akala ko, isa lamang yun sa mga kwento at paranoia ng mga taong sanay sa buhay sa gabi. Wala akong ideya na darating ang panahon na babalikan ko ang sinabi niyang iyon at maiintindihan ko kung bakit niya ako binalaan. Habang tumatagal, natututunan ko ring magkaroon ng sariling paraan para protektahan ang sarili ko. Hindi ako basta sumasama kahit kanino. May mga pagkakataong tinatanggihan ko ang booking kapag may kakaiba akong nararamdaman. Hindi ako nagdadala ng masyadong maraming gamit. Sinisikap kong kabisaduhin ang mga lugar na madalas kong puntahan at alamin kung saan ako pwedeng humingi ng tulong kung sakaling may mangyari. Sa kabila ng lahat, nagsimula akong kumita ng mas maayos kumpara sa dati kong mga trabaho. Hindi naman ibig sabihin nito ay bigla akong yumaman. Malayo roon. Pero kahit paano, mas nakakasabay ako sa mga gastusin. May naipambibili ako ng gamot. Nababayaran ko si June kapag siya ang naiiwan para bantayan sina mama at papa. May naiaabot din ako kapag may bigla ang kailangan sa bahay. Sa unang pagkakataon matapos akong umuwi mula Saudi, pakiramdam ko ay may kaunti akong kontrol sa direksyon ng buhay ko. Hindi ko alam na panandalian lang pala ang pakiramdam na yon. May isang gabi na malinaw pa rin sa alaala ko kahit ilang taon na ang lumipas. Hindi naman kakaiba ang gabi noong una. Lumabas ako para maghanap ng customer. Gaya ng nakasanayan ko na noon, pinagmasdan ko muna ang paligid at sinubukang maging maingat. Hindi ko maalala kung anong oras eksakto, pero alam kong gabi na at marami ng taong naglalakad sa paligid. Napunta ako sa eskolta. May sarili itong buhay kapag gabi. May mga taong nagmamadali, may mga nakatambay, may mga naghahanap ng masasakyan at may mga tulad kong naghahanap din ng paraan para kumita. Hindi ko naman iniisip na may mangyayaring kakaiba. Isa lamang itong lugar na napuntahan ko sa gabing yon. Hanggang sa biglang may sumigaw. Sa una, hindi ko agad naintindihan kung ano ang nangyayari. May babaeng malakas ang boses at may mga taong biglang napalingon sa isang direksyon. Narinig ko ang salitang snatcher at halos sabay-sabay na nagkagulo ang mga tao sa paligid. May lalaking tumatakbo, may ilang humabol, may mga taong nagsisigawan at nagtuturo kung saan daw dumaan ang kumuha ng gamit. Hindi ko kilala ang babaeng sumisigaw. Hindi ko rin alam kung sino ang lalaking hinahabol ng mga tao. Ang alam ko lang, biglang nagkaroon ng kaguluhan at instinct ko rin ang tumakbo palayo sa direksyon ng gulo. Hanggang ngayon, admin, iniisip ko pa rin kung ano sana ang nangyari kung nanatili na lamang ako sa pwesto ko. Kung hindi ako nataranta, kung hindi ako tumakbo. Pero sa sandaling iyon, hindi ko naman alam kung ano ang mangyayari. Ang nakita ko lang ay mga taong naghahabulan at nagsisigawan. Tumakbo ako at iyon ang naging pinakamalaking pagkakamali ko ng gabing iyon. Hindi pa ako gaanong nakakalayo nang may dalawang lalaking humarang sa akin. Sa una, hindi ko agad alam kung sino sila. Mabilis ang lahat. May nagtanong kung saan ako galing at bakit ako tumatakbo. Hindi ko agad nasagot dahil hinihingal ako at naguguluhan sa nangyayari. Nang makita ko ang pagkakakilanlan nila,
Doon ko nalaman na mga pulis sila. Sa halip na makaramdam ako ng ginhawa, bigla akong kinabahan. May isa sa kanila na si Rafael. Siya ang unang tumingin sa akin ng matagal bago niya ako tinanong kung ano raw ang ginawa ko. Kasama niya ang isa pang pulis na kalaunan ay makikilala ko bilang si Sebastian. Sinabi ko sa kanila na wala akong ginawa. Sinabi kong may narinig lamang akong sigawan at tumakbo rin ako dahil nataranta ako. Pero hindi nila ako pinaniwalaan. Paulit-ulit nila akong tinanong kung nasaan ang gamit na ninakaw. Hindi ko alam kung anong gamit ang tinutukoy nila. Sinabi kong hindi ako ang kumuha. Pero sa bawat paliwanag ko, mas tumataas lamang ang boses nila. Sa puntong yon, iniisip ko pa rin na misunderstanding lang ang lahat. Akala ko, kapag nakapagsalita ako ng maayos at nalaman nila kung ano talaga ang nangyari, pakakawalan din nila ako. Hindi ko naman alam kung sino ang totoong snatcher. Wala akong dahilan para magsinungaling. Pero hindi na nila ako binigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang sarili ko. Isinama nila ako. Habang naglalakad kami, paulit-ulit kong tinatanong kung saan nila ako dadalhin at kung bakit hindi nila hanapin ang totoong gumawa ng krimen. Hindi malinaw ang mga sagot nila. Ang tanging naririnig ko ay kailangan ko raw sumagot ng maayos kung ayaw kong lumala ang sitwasyon. Doon ako nagsimulang matakot. Hindi ko alam kung gaano katagal ang biyahe. Pero nang makarating kami sa isang lugar kung saan nila ako dinala, saka ko naramdaman na hindi na ganoon kasimple ang lahat. Dinala nila ako sa isang silid at doon nagsimula ang mga tanong. Saan ko raw itinago ang ninakaw? Sino raw ang kasama ko? Bakit raw ako tumakbo? Ilang beses kong sinabi na wala akong alam. Pero tila hindi nila gusto ang sagot ko. Noong una, sinisigawan lamang nila ako. Maya-maya, nagsimula na rin ang pananakit. Hindi ko na maalala kung ilang beses nila akong pinilit na umamin. Sa bawat pagkakataong sasabihin kong hindi ako ang gumawa, mas nagagalit sila. Nagsimula akong magpanik. Hindi dahil guilty ako, kundi dahil doon ko unti-unting naramdaman na wala akong kontrol sa nangyayari. At sa isang iglap, bumalik sa isip ko ang Saudi. Bumalik ang pakiramdam na nasa isang lugar ako kung saan wala akong kilala at walang makakatulong sa akin. Kahit nasa Pilipinas na ako, kahit sarili kong bansa ito, bigla kong naramdaman ang parehong klase ng takot. Sinubukan kong kumalma at ipaliwanag ulit ang lahat. Sinabi ko sa kanila na wala akong kinalaman sa snatching. Sinabi kong sabihin nila sa akin kung ano ang ninakaw at baka may iba akong maitutulong. Pero wala silang gustong pakinggan. Habang tumatagal, parang mas nagiging interesado sila sa kung sino ako kaysa sa krimeng ibinibintang nila sa akin. Paulit-ulit nila akong tinatanong kung bakit ako nasa eskolta ng ganoong oras. Noong una, umiiwas akong sumagot. Sinabi ko na may hinihintay lang ako. Tinanong nila kung sino. Sinabi kong personal na bagay iyon. Mas lalo silang nagalit. Sinabi nilang kung wala naman daw akong itinatago. Bakit hindi ko masabi kung ano ang ginagawa ko roon? Doon ko naisip na baka kapag sinabi ko ang totoo, maintindihan nila na wala akong kinalaman sa snatching. Akala ko, baka sabihin nilang mali lang ang hinala nila at pakakawalan na ako. Kaya kahit nahihiya ako, kahit alam kong may posibilidad na husgahan nila ako, sinabi ko rin ang totoo. Sinabi kong naghahanap lang naman ako ng customer. Sandaling natahimik ang dalawa. Tinanong nila kung anong ibig kong sabihin. At doon ko sinabi ang salitang matagal kong ayaw sabihin sa kahit sino. Callboy ako. Nagkatinginan sina Rafael at Sebastian. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Pero sa sandaling iyon, may biglang nagbago sa paraan ng pagtingin nila sa akin. Hindi na yun tingin ng dalawang pulis na nagtatanong sa isang taong pinaghihinalaan nilang may kasalanan. May iba akong nakita sa mga mata nila. May kung anong dahilan kung bakit bigla akong nakaramdam
ng mas matinding takot kaysa nung una nila akong dalhin doon. At sa puntong yun, admin, unti-unti kong naisip na baka hindi na ang snatching ang pinakamalaking problema ko. Dahil pagkatapos kong sabihin kung ano ang ginagawa ko sa eskolta ng gabing yon, hindi na nila gaanong pinag-uusapan ang babaeng ninakawan. Hindi na nila ako paulit-ulit na tinatanong kung nasaan ang gamit. Sa halip, iba na ang direksyon ng mga tanong nila. At habang nakatingin ako kina Rafael at Sebastian, doon ko naalala ang babalang matagal ko nang naririnig mula sa mga taong nakilala ko sa mundo ng gabi. Mag-ingat ka sa mga taong iniisip mong pwede mong lapitan para humingi ng tulong. Dahil hindi lahat ng may uniforme ay pare-pareho. At nang gabing yon, doon ko unang naintindihan kung bakit. Dahil hindi na nila ako pinipilit na umamin sa isang krimeng hindi ko ginawa. May iba na silang gustong gawin sa akin. Sa sandaling nagkatinginan sina Rafael at Sebastian, matapos kong amining isa akong callboy, doon ko naramdaman na tuluyan nang nagbago ang sitwasyon. Kahit sinisigawan nila ako at pinipilit na umamin sa isang krimeng hindi ko ginawa, meron pa rin akong pinanghahawakan. Iniisip ko na baka nagkamali lang sila. Baka sa huli, may makahanap sa totoong snatcher at mapatunayan nilang wala akong kinalaman sa nangyari. Akala ko, ang kailangan ko lang ay manatiling kalmado at paulit-ulit na sabihin ang totoo. Pero pagkatapos kong sabihin kung ano talaga ang ginagawa ko sa eskolta ng gabing iyon, bigla nilang tila nawala ang interes sa kasong ipinipilit nilang iugnay sa akin. Ang mga tanong nila ay hindi na tungkol sa babaeng ninakawan, hindi na tungkol sa nawawalang gamit. Sa halip, nagsimula silang magtanong tungkol sa mga customer ko, kung magkano ang kinikita ko at kung sino-sino ang mga nakakasama ko. Noong una, hindi ko pa rin agad naisip kung saan patungo ang lahat. Kahit may kaba na ako, pilit kong inisip na baka gusto lamang nilang malaman kung may kinalaman ang trabaho ko sa nangyaring snatching. Pero habang tumatagal, iba na ang paraan ng pakikipag-usap nila sa akin. Iba na rin ang tingin nila. Hindi ko maipaliwanag ng maayos kung bakit. Pero may pakiramdam na ako na hindi ko nahawak ang sitwasyon at hindi na rin basta-basta tungkol sa investigasyon ang nangyayari. Sinubukan kong itanong kung pwede na ba akong umalis. Sinabi kong wala naman silang nakuhang anumang bagay sa akin at wala silang maipakitang dahilan para manatili pa ako roon. Ang sagot ni Rafael ay isang tingin na hanggang ngayon ay naaalala ko pa. Hindi siya agad nagsalita. Para bang may hinihintay siyang maintindihan ko ng mag-isa. Si Sebastian naman ay nakatayo lamang sa malapit. Tahimik siya, pero ang katahimikan niya ang lalo kong kinatakutan. Doon nagsimulang bumalik ang isang pakiramdam na matagal ko nang pilit inililibing. Saudi Arabia. Hindi ko alam kung bakit yun ang unang pumasok sa isip ko. Magkaibang lugar, magkaibang mga tao, magkaibang panahon. Pero pareho ang pakiramdam. Iyong pakiramdam na nasa isang lugar ka at alam mong may mali. Pero wala kang ideya kung paano ka makakalabas. Iyong pakiramdam na gusto mong tumakbo, pero hindi mo alam kung saan ka pupunta. At higit sa lahat, iyong pakiramdam na alam mong malayo ang lahat ng taong gusto mong tawagan. Noong nasa Saudi ako, ang paulit-ulit kong naiisip ay ang pamilya ko sa Pilipinas. Naiisip ko si Mama Evelyn at si Papa Ricardo. Noong panahong iyon, mas malakas pa sila. Hindi ko pa alam kung gaano kalaki ang magiging responsibilidad ko sa kanila pagdating ng panahon. Pero kahit noon, ang ideya ng pamilya ko ang isa sa mga bagay na pinanghahawakan ko kapag pakiramdam ko ay wala na akong kakampi. Noong hawak ako ng pulis, mas malala ang sitwasyon. Nasa Pilipinas na ako, nasa sarili kong bansa. Pero ang pakiramdam ko ay mas mag-isa ako kaysa noong nasa ibang bansa ako.
At ang pinakamalaking pagkakaiba, admin, ang mga taong kaharap ko ngayon ay mga pulis. Hindi ko alam kung sino ang lalapitan ko para humingi ng tulong, kung sila mismo ang dahilan kung bakit ako natatakot. Sinubukan kong ipaliwanag na may pamilya akong naghihintay sa akin. Sinabi kong kailangan ko nang umuwi dahil may 2 magulang akong may sakit at may pinsan akong nagbabantay sa kanila habang wala ako. Hindi ko alam kung bakit ko sinabi iyon. Siguro umaasa akong kapag narinig nilang may mga taong umaasa sa akin, magkakaroon sila ng kahit kaunting awa. Pero hindi nagbago ang lahat. Sa halip, mas lalo akong nakaramdam na wala akong kapangyarihan sa loob ng lugar na yon. May mga sandaling sinubukan kong lumaban at umiwas. May mga sandaling gusto kong sumigaw. Pero habang tumatagal, mas lalo kong naiintindihan kung gaano ako kawalan ng magagawa. Sila ang may uniforme. Sila ang may kapangyarihan. At ako, sa kanilang mga mata, isa lamang akong taong madali nilang husgahan. Isang callboy na nahuli sa gabi at walang ibang kasama. At doon nagsimula ang mga oras na hanggang ngayon ay hirap pa rin akong balikan. Ginahasa nila ako, admin. Pinagsamantalahan. At kapag may bagay na ayaw kong gawin, sinasaktan nila ako. Wala akong magawa, kundi sundin ang gusto nila. Hindi ko na kailangang ikwento ang bawat nangyari sa loob ng silid na yon. Hindi dahil gusto kong itago ang kwento, kundi dahil may mga bagay na kahit ilang taon na ang lumipas, ay mahirap pa ring ilagay sa mga salita. Ang masasabi ko lamang, admin, ang gabing iyon ang nagbalik sa akin sa pakiramdam na akala ko ay naiwan ko na sa Saudi Arabia. Muli kong naranasan ang mawala ng kontrol sa sarili kong katawan at sa sarili kong sitwasyon. Muli akong napunta sa posisyong hindi ko alam kung paano ako makakatakas. At ang mas masakit, sa pagkakataong ito, hindi ako nasa isang bansang banyaga. Nasa sarili kong bansa ako. Hindi ko alam kung ilang oras ang lumipas. Sa loob ng silid na yon, nawalan na ako ng pakiramdam sa oras. Ang alam ko lang ay paulit-ulit kong sinubukang manatiling gising. Sa bawat pagkakataong pakiramdam ko ay hindi ko na kaya, may isang larawan na pumapasok sa isip ko. Si Mama, si Papa. Naiisip ko si Mama Evelyn na nakahiga at nangangailangan ng tulong para sa mga simpleng bagay. Naiisip ko si Papa Ricardo na hirap kumilos matapos ang stroke. Naiisip ko rin si June na naghihintay marahil kung kailan ako uuwi. At higit sa lahat, naiisip ko ang mga kapatid ko, kabilang si Kuya Ronald, na baka magtataka kung bakit hindi ako nagpaparamdam. Doon ko unang tinanong ang sarili ko ng seryoso. Paano kung hindi na ako makauwi? Paano kung hindi na nila ako makita ng buhay? Hindi ko na kayang isipin ang sarili kong sakit. Ang iniisip ko ay kung sino ang mag-aalaga kina Mama at Papa kapag nawala ako. Hindi dahil ako lang ang anak nila, pero alam kong malaking bahagi ng araw-araw nilang pangangailangan ay nasa balikat ko. Paano si June? Paano niya ipapaliwanag na iniwan ko siyang nagbabantay at hindi na ako bumalik? Paano ko haharapin ang pamilya ko kung sakaling makalabas man ako roon? Kaya sa bawat pagkakataong pakiramdam ko, ay gusto ko nang sumuko. Pinipilit kong manatiling gising. Hindi ko alam kung saan ko kinukuha ang lakas. Siguro sa takot. Siguro sa pagmamahal. Habang lumilipas ang gabi, paulit-ulit kong iniisip ang isang bagay. Hindi ko kailangang maging matapang. Hindi ko kailangang lumaban sa paraang ginagawa sa mga pelikula. Ang kailangan ko lang ay mabuhay hanggang umaga. Mabuhay, makauwi, makita ulit ang mga magulang ko. Iyon lamang ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Pero hindi naging madali ang gabing iyon. Hindi lang takot ang naramdaman ko. May galit din, may hiya. May pakiramdam na para bang may mali sa akin kahit alam kong wala akong ginawa.
para karapat-dapat sa nangyari. Isa yon sa pinakamahirap na bagay na dala ko hanggang ngayon. Kapag biktima ka, may mga pagkakataong ang unang tinatanong mo ay hindi kung bakit ginawa yon ng ibang tao. Ang unang tinatanong mo ay kung ano ang mali sa'yo. Ano ang ginawa kong mali? Bakit ako ang napili? Kung hindi ako tumakbo noong nagkaroon ng kaguluhan sa eskolta, mangyayari ba ito? Kung hindi ako naging callboy, iba kaya ang nangyari? Kung hindi ako nagpunta sa lugar na yon, ng gabing iyon, nakauwi kaya ako ng maayos? Paulit-ulit kong binalikan ang mga tanong na yon. Pero kahit ilang beses kong isipin, alam kong wala na akong mababago. Nasa loob na ako ng sitwasyong hindi ko na kontrolado. Ang tanging magagawa ko ay manatiling buhay. Nang unti-unting lumalim ang gabi at kalaunan, ay nagsimulang magbago ang paligid. Doon ko naisip na baka hindi ko na talaga kaya. Pagod na ang katawan ko. Sugatan ako. Masakit ang iba't ibang bahagi ng katawan ko at pakiramdam ko ay wala nang natitirang lakas. May mga sandaling hindi ko na alam kung gising pa ba ako o nananaginip. Pero sa tuwing bumibigat ang talukap ng mga mata ko, pilit kong iniisip sina mama at papa. Hindi pa pwede. Hindi pa ako pwedeng mawala. Kailangan ko pang makauwi. Kailangan ko pang alagaan sila hanggang sa dumating ang umaga. Hindi ko alam kung anong oras nangyari iyon, pero napansin kong iba na ang liwanag sa paligid. Sa puntong yon, akala ko ay may himalang nangyari. Akala ko baka may dumating ng tutulong sa akin. Baka may nakapansin na sa nangyari. Baka may paraan para malaman ng iba kung ano ang ginawa sa akin. Pero wala. Ang nangyari, pinayagan nila akong umalis. Hindi dahil napatunayan nilang inosente ako. Hindi dahil may nagligtas sa akin. At lalong hindi dahil naawa sila. Bago ako tuluyang makalabas, malinaw ang naging babala sa akin. Huwag akong magsasalita tungkol sa nangyari. Huwag akong magsusumbong. Huwag kong subukang gumawa ng anumang hakbang laban sa kanila. Sa sandaling iyon, hindi ko naisip ang hustisya. Ang gusto ko lamang ay makalabas. Tumango ako. Sinabi ko ang anumang gusto nilang marinig para matapos na ang lahat. At nang sa wakas ay nakalabas ako, doon ko naramdaman kung gaano kalala ang kalagayan ko. Halos hindi ako makalakad ng maayos. Bawat hakbang ay masakit. Pakiramdam ko ay wala ng lakas ang katawan ko. Pero pinilit ko pa rin kumilos dahil wala akong ibang pagpipilian. Hindi ko alam kung sino ang pwede kong tawagan. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang nangyari. At sa totoo lang, natatakot akong lumapit. Kahit kanino, dahil ang huling mga taong dapat sana ay makapagbigay sa akin ng proteksyon. Ang siya ring dahilan kung bakit halos hindi na ako makatayo. Habang pilit akong naglalakad pa uwi, saka ko naalala ang perang dala ko. Hindi naman yun malaking halaga para sa iba, pero para sa akin, mahalaga yon. Pinaghirapan ko ang perang yon. May nakalaan na sana roon para sa gamot. May pambayad sana kay June. May panggastos sana sa bahay. Kinapa ko ang mga bulsa ko, wala. Paulit-ulit kong hinanap, wala talaga. Hindi ko alam kung kailan nawala o kung sino ang kumuha. Pero sa sandaling iyon, hindi ko na nagawang magalit ng husto. Pagod na ako. Ang iniisip ko na lamang ay kung paano ako makakauwi. Sa bawat hakbang, pakiramdam ko ay lalong bumibigat ang katawan ko. Nagsisimula ng umiikot ang paningin ko. Hindi ko na alam kung gaano na ako kalayo. Hindi ko na rin sigurado kung tama ba ang direksyong tinatahak ko. Ang alam ko lamang, kailangan kong makarating sa bahay. Kailangan kong makita sina mama at papa. Kailangan kong ipaalam, kahit man lang sa sarili ko, na nakaligtas ako. Pero hindi ko na kinaya. Habang nasa kalye ako, bigla na lamang nanghina ang mga tuhod ko. Sinubukan kong kumapit sa kung saan, pero hindi ko na maalala
kung may nahawakan pa ba ako. Ang mga tao sa paligid ay naging malabo. Ang mga tunog ay unti-unting lumayo. At sa mga huling sandaling malinaw pa ang isip ko, hindi ko na naisip ang 2 pulis. Hindi ko naisip ang Saudi. Hindi ko naisip ang perang nawala. Ang naiisip ko lamang ay ang mukha ni na Mama Evelyn at Papa Ricardo. At bago tuluyang magdilim ang paningin ko, iisa lamang ang tanong na paulit-ulit na umiikot sa isip ko. Kung hindi ako makauwi, sino ang mag-aalaga sa kanila? Ang susunod na malinaw kong naaalala, admin, ay ang pagbukas ko ng mga mata sa isang ospital. Sa una, hindi ko agad maintindihan kung nasaan ako. Malabo ang paligid at mabigat ang buong katawan ko. Para bang matagal akong natulog, pero imbes na gumaan ang pakiramdam ko, mas lalo kong naramdaman ang sakit ng tuluyan akong magkaroon ng malay. Hindi ko agad maalala kung paano ako napunta roon. Unti-unti lamang bumalik ang mga alaala, ang eskolta, ang kaguluhan, ang 2 pulis, ang silid. Ang gabing akala ko ay hindi na matatapos. At pagkatapos, ang paglalakad ko nang halos wala ng lakas bago tuluyang bumigay ang katawan ko sa kalye. Ang unang mukha na malinaw kong nakita ay ang pamilya ko. Naroon ang ilan kong kapatid at si Kuya Ronald, ang isa sa mga unang nagtanong sa akin kung ano ang nangyari. Halatang nag-aalala siya. Sinabi nilang may nakakita sa akin at nadala ako sa ospital dahil wala na raw akong malay. Marami silang tanong, sino raw ang gumawa sa akin? May nakaaway ba ako? Na-hold up ba ako? Bakit ganun ang kalagayan ko nang matagpuan ako? Pero kahit gusto kong sabihin ang totoo, hindi ko nagawa. Tumingin lamang ako sa kanila at sinabi kong may nangyaring gulo. Sinabi kong may mga taong nang hold up at nanakit sa akin. Hindi ko na idinetalye pa. Hindi ko binanggit ang pangalan ni na Rafael at Sebastian. Hindi ko sinabi na mga pulis ang mga taong huli kong kasama bago ako matagpo ang halos wala ng malay. Takot ako, admin. Hindi lamang para sa sarili ko. Naaalala ko ang babala nila. Huwag magsalita. Huwag magsumbong. Huwag subukang gumawa ng anumang bagay laban sa kanila. At kahit wala akong malinaw na ideya kung hanggang saan ang kaya nilang gawin, may 2 tao akong agad na naisip. Si Mama Evelyn at si Papa Ricardo. Hindi ko kayang isugal ang kaligtasan nila. Paano kung malaman ng mga taong yon kung saan ako nakatira? Paano kung malaman nila kung sino ang pamilya ko? Paano kung may mangyari sa kanila dahil sa isang desisyong gagawin ko? Alam kong maaaring mali ang paraan ng pag-iisip ko noon. Maaaring may mga taong magsasabing dapat akong lumaban o magsumbong. Pero sa sitwasyong kinalalagyan ko, hindi ko naramdaman na ligtas akong gawin iyon. Ang gusto ko lamang ay mabuhay at makauwi sa pamilya ko. Doon ko rin nalaman na mas malala pala ang kondisyon ko kaysa sa inaakala ko. Kinailangan akong operahan at hindi naging mabilis ang paggaling ko. Hindi ako basta nakalabas ng ospital kinabukasan at bumalik sa normal na buhay. May panahon ng pagpapagaling. May mga araw na kailangan kong manatili lamang sa kama. May mga panahong hirap akong kumilos at kailangan kong tanggapin na hindi ko muna kayang bumalik sa trabaho. Iyon ang isa sa mga panahong pinakanahirapan akong tanggapin. Sanay akong ako ang nag-aalaga kina mama at papa. Sanay akong ako ang nag-iisip kung saan kukuha ng pera para sa gamot at mga gastusin. Pero ngayon, ako naman ang kailangang alagaan. Sa pagkakataong yon, doon ko rin nakita ang tulong ng pamilya ko. Ang mga kapatid ko, kabilang si Kuya Ronald, ang pansamantalang umako sa mas malaking bahagi ng pag-aalaga kina Mama Evelyn at Papa Ricardo. Hindi naging madali para sa kanila dahil may kanya-kanya rin silang pamilya at responsibilidad. Pero alam nilang wala akong kakayahang bumalik agad sa dati kong ginagawa. Sa mga araw ng pagpapagaling ko, maraming oras akong mag-isip. Noon ko muling binalikan ang lahat. Ang Saudi Arabia,
Ang desisyon kong umuwi, ang pagkakasakit ng mga magulang ko, ang pagiging desperado kong kumita, ang pagiging callboy, at ang gabing nagkamali akong napunta sa kamay ng dalawang lalaking dapat sana ay tumulong sa akin. May mga pagkakataong tinatanong ko ang sarili ko kung saan ako nagkamali. Kung may isang desisyon ba akong pwedeng baguhin para hindi humantong sa ganoon ang buhay ko. Pero habang tumatagal, unti-unti kong naiintindihan ang isang bagay. Hindi ko kasalanan ang mga bagay na ginawa sa akin. Hindi naging dahilan ang trabaho ko para tratuhin ako ng ganoon. Hindi rin naging dahilan ang kahirapan o ang desperasyon ko para mawalan ako ng karapatang maging ligtas. Pero madaling sabihin niyon kaysa paniwalaan. Matagal bago ko muling naramdaman na kaya kong kontrolin ang direksyon ng sarili kong buhay. Ilang buwan din ang lumipas bago ako tuluyang nakabawi. Hindi naman ibig sabihin na isang araw ay nagising na lamang akong parang walang nangyari. Hanggang ngayon, may mga alaala pa ring bumabalik. May mga lugar at sitwasyong kaya pa ring magpaalala sa akin ng mga panahong gusto kong kalimutan. Pero habang unti-unting bumabalik ang lakas ko, may isang desisyong malinaw sa akin. Hindi na ako babalik sa pagiging callboy. Hindi ko hinuhusgahan ang mga taong nasa ganoong trabaho. Alam ko kung bakit may mga taong napupunta sa ganoong sitwasyon dahil naranasan ko mismo. Alam ko ang pakiramdam ng desperadong kailangan mo ng pera at pakiramdam mo ay wala ka ng ibang mapagpipilian. Pero para sa akin, sapat na ang mga nangyari. Hindi ko na kayang bumalik sa mundong yon. Kailangan kong humanap ng ibang paraan. At doon unti-unting nagsimula ang panibagong yugto ng buhay ko. Hindi ito nangyari agad. Hindi rin biglang naging madali ang lahat. Nagsimula ako sa maliliit na hakbang. Unti-unti kong pinag-aralan ng online world at kung paano ako makakagawa ng content. Sa umpisa, hindi ko rin alam kung may manonood ba sa akin. Hindi ko alam kung may kikita ba ako. Pero isang bagay ang iba sa pagkakataong ito. Ako ang nagdedesisyon. Ako ang pumipili kung ano ang gagawin ko. Ako ang may kontrol sa kung ano ang ipapakita ko at kung hanggang saan ang gusto kong dalhin ang sarili kong buhay. Kalaunan, naging adult content creator ako. Alam kong maraming tao ang may kanya-kanyang opinyon tungkol sa ganitong uri ng trabaho. Pero para sa akin, may malaking pagkakaiba ito. Sa mga panahong pakiramdam ko ay wala akong kontrol sa sarili kong katawan at sa sarili kong buhay. Sa pagkakataong ito, ako ang nagtatakda ng hangganan. Ako ang may desisyon kung ano ang tatanggapin at hindi ko tatanggapin. At habang tumatagal, nagsimula akong magkaroon ng pangalan sa online world. Dumami ang nakakakilala sa akin. Dumami ang mga nanonood dahil sa itsura ko. At kahit hindi naging madali ang lahat, naging mas maayos ang kita ko kumpara sa mga trabahong ginawa ko noong una akong umuwi mula Saudi. Unti-unti, nakabawi ako. Mas nakatulong ako sa pamilya. Nagkaroon ako ng mas malaking kakayahang suportahan sina mama at papa. Iyon ang pinakamahalaga sa akin. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nagawa kong bumangon. Hindi ko man mababago ang nakaraan. Hindi ko man mabubura ang mga nangyari sa Saudi at sa gabing iyon sa Pilipinas. Natutunan kong may buhay pa rin pagkatapos ng trauma. Pero ang trauma, admin, hindi naman laging nawawala dahil lang lumipas na ang maraming taon. May mga sugat na natutuyo pero nagiiwan ng marka. May mga alaala na akala mo ay nakalimutan mo na. Pero isang mukha, isang lugar o isang boses lamang ang kailangan para biglang bumalik ang lahat. At nangyari yun sa akin makalipas ang ilang taon. Sa pagdaan ng panahon, may nalaman akong balita tungkol kay Sebastian. Ang isa sa 2 lalaking huling kasama ko noong gabing yon
ay namatay umano sa isang insidente sa kalsada. Nang marinig ko yun, hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Hindi ako natuwa. Hindi rin ako nakaramdam ng saya dahil may nangyaring masama sa kanya. Ang totoo, wala akong naramdaman na closure. Hindi dahil sa nangyari sa kanya, mabubura ang nangyari sa akin. Hindi rin dahil sa pagkawala niya, ay bigla akong gagaling. May mga sugat na hindi naayos dahil lamang nawala na ang taong naging dahilan nito. Pero isang bagay ang alam ko, patay na si Sebastian, si Rafael, buhay. At hindi ko inakala na darating ang araw na makikita ko ulit siya. Ordinaryong araw lamang iyon. Wala akong inaasahang kakaiba. Nasa mall ako at ginagawa ang mga normal na bagay na ginagawa ng isang tao. Sa mga panahong iyon, mas maayos na ang buhay ko kumpara sa dati. Patuloy akong nagtatrabaho online. Patuloy kong sinusuportahan ang pamilya ko. At kahit may mga trauma akong dala, natutunan ko ng mamuhay nang hindi araw-araw inuusisa ang nakaraan. Hanggang sa bigla ko siyang nakita, hindi ko agad maintindihan ang naramdaman ko. May mga mukha talagang kahit ilang taon mo nang hindi nakikita, hindi mo makakalimutan. Nakita ko siya at parang tumigil ang paligid, si Rafael. Mas matanda na siya kaysa sa huling pagkakataong nakita ko siya. Nagbago ang itsura niya sa pagdaan ng mga taon. Pero hindi ko kailangang pagdudahan kung siya ba talaga. Siya iyon. At sa loob lamang ng ilang segundo, parang bumalik ang lahat. Ang silid, ang takot, ang pakiramdam na wala akong magawa. Ang paulit-ulit kong iniisip na baka hindi na ako makalabas ng buhay. Nakita rin niya ako. At ang mas nakakagulat, lumapit siya na parabang normal lamang ang lahat. Parang wala kaming nakaraan. Lumapit siya sa akin at nagsimulang makipag-usap. Sa una, parang casual lamang ang tono niya. Kumusta na raw ako? Matagal na raw panahon. Hindi ko alam kung paano ko nagawang tumugon ng normal dahil sa loob ko, gusto ko lamang lumayo. Pero habang tumatagal ang pag-uusap, doon ko napagtanto na alam niya ang buhay ko. Alam niya kung ano ang ginagawa ko ngayon. Alam niyang may online career ako at pinapanood niya raw ang mga videos ko. May mga bagay siyang nabanggit na hindi niya malalaman kung hindi niya ako pinapanood o sinusubaybayan. At doon ako muling nakaramdam ng takot. Hindi ko alam kung gaano katagal niya akong sinusubaybayan. Hindi ko alam kung nagkataon lamang ba ang pagkikita namin o matagal na niya akong alam kung nasaan. Hindi ko rin gustong mag-assume ng mga bagay na wala akong ebidensya. Pero sapat na ang malaman kong kilala niya ang buhay ko ngayon para bumalik ang pakiramdam na matagal kong pinilit lampasan. Habang nag-uusap kami, may nalaman din ako tungkol sa buhay niya matapos ang mga panahong hindi ko siya nakita. Hindi na pala siya aktibong pulis. Nawala siya sa serbisyo at nagkaroon din siya ng sarili niyang mga problema sa batas. Kabilang ang pagkakulong dahil sa iba pang aligasyon na wala ng direktang kaugnayan sa nangyari sa akin. Sa sandaling iyon, may bahagi sa aking gustong itanong ang lahat. Gusto kong itanong kung naaalala pa ba niya ang ginawa niya sa akin. Gusto kong itanong kung bakit. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi ko nakalimutan. Pero hindi ko ginawa. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa mga taong dumaan sa trauma, may mga pagkakataong ang makita mo ulit, ang taong kinatatakutan mo, ay sapat na para bumalik ka sa bersyon ng sarili mong matagal mo nang sinusubukang iwan. At pagkatapos, dumating ang sandaling lalong nagpatibay sa takot ko. May inalok siya sa akin. Gusto niyang gumawa kami ng video. Gusto niyang may mangyari ulit sa amin. Sa paraan niya ng pagsasalita, parang simple lamang yon. Parang isang normal na alok mula sa isang taong kilala ang trabaho ko. Para sa kanya, maaaring wala itong malaking kahulugan. Pero para sa akin, ibang-iba ang dating nito.
Parang biglang bumalik ang gabing matagal kong pinilit kalimutan. At sa loob ko, isang bagay lamang ang gusto kong gawin. Umalis. Hindi ko siya sinigawan. Hindi ko siya kinumpronta. Hindi ko siya sinumbatan sa harap ng maraming tao. May mga taong maaaring magtanong kung bakit hindi ko ginawa yon. Bakit hindi ko siya hinarap pagkatapos ng lahat? Pero admin, ang trauma ay hindi laging nagre-resulta sa isang dramatic na paghihiganti. Hindi lahat ng taong nasaktan ay handang bumalik sa harap ng taong gumawa sa kanya ng masama at sabihin ang lahat ng gusto niyang sabihin. May mga pagkakataong ang pinakamatapang mong magagawa ay ang piliing lumayo. Kaya maayos ko siyang tinanggihan. Hindi ko siya ginawang kaaway sa sandaling iyon. Hindi ko siya binigyan ng dahilan para magalit. At nang magkaroon ako ng pagkakataon, umalis ako. Habang papalayo ako, nanginginig ang loob ko. Hindi dahil wala na akong lakas, kundi dahil muli kong naisip ang pamilya ko. Ilang taon na ang lumipas, pero hindi nagbago ang unang pumapasok sa isip ko kapag natatakot ako. Si Mama, si Papa. Ayokong gumawa ng anumang bagay na maaaring maglagay sa kanila sa panganib. Kaya pinili kong magpatuloy. Hanggang ngayon, patuloy kong inaalagaan sina Mama Evelyn at Papa Ricardo sa abot ng makakaya ko. Nagbago man ang trabaho ko, nagbago man ang takbo ng buhay ko, hindi nagbago ang dahilan kung bakit ako patuloy na lumalaban. Sila ang pamilya ko. Sila ang dahilan kung bakit kahit ilang beses akong pakiramdam ko ay bumagsak na ako, pinili ko pa ring bumangon. May 2 lugar na malalim ang iniwang marka sa buhay ko. Ang una ay ang Saudi Arabia, kung saan unang nawasak ang pakiramdam kong ligtas ako. Ang pangalawa ay ang Pilipinas, ang bansang inuwian ko dahil gusto kong magsimulang muli. Akala ko, kapag nakabalik na ako sa sariling bansa, matatapos na ang takot. Akala ko, dito ako magiging ligtas. Pero dito ko rin naranasan ang pinakamadilim na gabi ng buhay ko. Hindi ko ikinukwento ang lahat ng ito dahil gusto kong kaawaan ako ng mga tao. Hindi ko rin ikinukwento dahil gusto kong balikan ang bawat sakit na matagal ko nang sinusubukang lampasan. Ikinukwento ko ito dahil baka may mga taong nakikinig ngayon na pakiramdam nila ay sila lang ang may dalang trauma na hindi maintindihan ng iba. May mga taong malayo sa pamilya at napipilitang kumapit sa anumang trabaho para lamang mabuhay. May mga taong dahil sa kahirapan at desperasyon ay napupunta sa mga sitwasyong hindi nila kailanman inakala. At sa mga ganitong pagkakataon, mas nagiging vulnerable silang abusuhin ng mga taong mas makapangyarihan. Hindi dapat maging dahilan ang trabaho ng isang tao, ang kahirapan niya o ang sitwasyon niya para mawalan siya ng karapatang maging ligtas, at hindi rin lahat ng sugat ay nakikita. Ako si Marco at ito ang bahagi ng buhay ko na matagal kong itinago. Maraming salamat po. Mga kabayan, anuman ang trabaho ng isang tao o anuman ang sitwasyon niya sa buhay, hindi iyong kailanman magiging dahilan para tratuhin siya ng walang respeto o abusuhin siya. Walang sino man ang dapat mawalan ng karapatang maging ligtas dahil lamang sa tingin ng ibang tao ay mahina siya, desperado siya, o wala siyang kakayahang ipagtanggol ang sarili niya. At sa kwento ni Marco, 2 beses siyang sinubok ng buhay sa paraang maaaring tuluyang sumira sa isang tao. Una, bilang isang OFW sa Saudi Arabia, malayo sa kaniyang pamilya at sa bansang kinalakihan niya. At pangalawa, nang makauwi siya sa Pilipinas, sa lugar kung saan inaasahan niyang makakapagsimula siyang muli. Magkaiba man ang lugar at magkaiba ang mga taong sangkot, pareho ang iniwang sugat. Pero sa kabila ng lahat, hindi doon nagtapos ang kwento niya. Hindi man niya nakuha ang lahat ng sagot. Hindi man niya naranasan ang klase ng hustisyang maaring inaasahan ng ilan.
pinili pa rin niyang bumangon. Pinili niyang humanap ng bagong direksyon sa buhay. Pinili niyang magpatuloy para sa kaniyang pamilya. At hanggang ngayon, ang responsibilidad at pagmamahal niya kina Mama Evelyn at Papa Ricardo ang isa sa mga dahilan kung bakit patuloy siyang lumalaban. At ngayon naman, gusto kong tanungin ang mga kababayan nating nanonood. Saan po kayong bansa nanonood ngayon? I-comment ninyo sa ibaba kung saan kayo nanonood dahil gusto naming malaman kung saan saang panig ng mundo nakakarating ang mga kwento ng ating mga kababayan. At kung gusto pa ninyong makinig sa isa pang matinding kwento ng isang OFW na nakaranas din ng pang-aabuso habang nasa Saudi Arabia, panoorin ninyo ang isa pa nating video na pinamagatang Lalaking OFW, Pinagsamantalahan sa Saudi. Isa rin itong kwento ng isang kababayan na umalis ng Pilipinas para maghanap ng mas magandang buhay pero nakaranas ng pangyayaring hindi niya basta-bastang malilimutan. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay, o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.